Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang araw sa duty ni Helen ay may dumating na basket puno ng pagkain na may sabay na note. Galing pala ito kay Sinon. Kinilig naman ang mga kaibigan niya, maging si Helen ay napangiti rin. Sabi ng kaibigan ni Helen na si Chrissy single naman daw silang dalawa, baka daw mag-workout ang kanilang relasyon. Kumain sa cafeteria sina Helen at Chrissy nang dumating si Sinon at natulala si Helen nang makita niya ito, at pagkatapos ay dumaan lang pala si Sinon dahil may meeting siya doon din sa cafeteria kung saan kumakain sina Helen. Dumating din si Matt at may binigay na libro kay Helen. Galing daw yun kay Sinon. Natuwa si Helen dahil yun pala ay libro na to be released next month, pero nauna na siyang bigyan nito. Sabi naman ni Matt ay gusto ni Sinon na una siyang mabigyan nito. Nagpasalamat naman si Helen. Pagkagabi binuksan ni Helen ang libro at may dedication pala ito. Para pala ito kay H. Alam ni Helen na siya ang tinutukoy sa dedication ni Sinon. Napangiti ito. Pagka-umaga pumunta si Helen sa opisina ni Sinon para personal na magpasalamat kay Sinon, at dapat daw ay may pirma ang librong bigay niya. Nilagdaan naman ito ni Sinon at dinagdagan pa, at nang makita ito ni Helen na may nakalagay na design by Sinon for Helen ay ngumiti ito at para bang kinilig. Pagkatapos ay inimbitahan ni Helen si Sinon sa kanyang kaarawan at may konting salo-salo daw sa kanila. Di naman tumanggi si Sinon at pupunta daw ito. Pumunta nga si Sinon at Matt sa bahay ni na Helen habang kumakanta ang bisita ni Helen ng happy birthday, at napatigil ang mga ito dahil dumating sila. Nag-blow na rin si Helen ng cake at kumain na sila. Habang kumukuha ng pagkain sina Helen at Sinon, dumating si Ryan na may dalang basket, sabay sabing galing daw ito kina Nanay Rona. Nagulat si Helen at nahulog niya ang plato. Agad niya itong pinulot at tinulungan naman siya ni Sinon. Tinulungan ni Sinon si Helen na gamutin ang kanyang sugat sa kusina. Nag-usap ang dalawa. Tinanong ni Sinon si Helen kung okay lang daw ba siya. Sagot naman ni Helen ay ayos lang siya. Ang ibig sabihin pala ni Sinon ay tungkol kina Nanay Rona na pamilya ni Rod. Sagot naman ni Helen ay nabigla lang daw siya. Kalapit na sana si Sinon kay Helen para halikan nang dumating si Nanay Tessa at napa-atres ito, pero nakita siya ni na Sinon at Helen at natahimik at napangiti ang dalawa. Tinanong naman ni Sinon si Helen kung papayag ba daw siyang maging girlfriend niya. Pumayag naman itong si Helen. Isang araw pumunta sila sa isang lugar, sa isang hanging bridge, at doon ay nag-usap sina Helen at Sinon. Dinala ni Helen ang singsing na bigay sa kanya ni Rod at tinitingnan ito. Inalala ang sakit pero handa na raw siyang kalimutan ito, at itinapon ito sa ilog. Humingi ng pasensya si Helen kay Sinon dahil nadala daw siya sa kanyang nararamdaman. Sabi naman ni Sinon hindi daw niya iiwan si Helen kahit anong mangyari. Kahit maiputol pa ang tulay na kanilang kinatatayuan ay di daw niya ito iiwan. Pinaangkas nito si Helen sa kanyang likuran at umalis na. Isang gabi pagka-uwi ni Helen galing sa trabaho ay narinig niya nag-uusap si Ryan at Nanay Tessa, nagbabangayan. Lagi na lang daw problema ang dala ni Ryan at mabuti na raw at maghanap na siya ng trabaho para di daw sila mahihirapan ni Helen. Sumagot naman si Ryan na bakit pa daw magpapakahirap si Helen. Sagot naman daw siya ng kanyang nabyong si Sinon na DOM. Nagalit si Helen. Nagsumbatan na ang dalawa, si Ryan sa kanyang bisyo, na laging binibenta ang cellphone para may maibili ng droga. Pati mga medal ni Helen sa eskwela ay binibenta sa pag-aakalang gold ito. Pumasok na SI Helen sa kanyang kwarto. Sa bahay naman ni Sinon ay nagluluto silang dalawa ni Helen at nag-usap. Tinanong ni Helen si Sinon kung gold digger ba raw ito. Sagot ni Sinon saan daw niya nakuha yan. Sabi ni Helen pinag-usapan daw sila sa kanilang barangay na siya ay pumatol kay Sinon na mas matanda sa kanya at mayaman ito. Tanong ni Sinon totoo ba daw ito, at sabi naman ni Helen ay di naman.
Sabi naman ni Sinon ay ang swerte nga raw niya at naging sila ni Helen na maganda, matalino at funny. Dahil daw nito ay mahal niya si Helen. At di naman daw siya nagmamadali. Sabi ni Helen ay may nararamdaman din siya kay Sinon simula nung sila ay nag-hiking. At doon ay hinagkan siya ni Sinon. 8 buwan ang lumipas at bumalik sila sa tulay na kanilang pinasyalan nung una. Masaya si Helen at natupad na unti-unti ang mga gusto niya. Nag-aral siya ng engineering. Nagpa-rehab ang kuya niya. At yun nga ay nag-propose si Sinon sa kanya. Pumayag naman si Helen at kinasal sila. Matapos ang 1 taon, isang araw tinawagan si Helen ni Ryan para pauwiin sa kanila dahil mayroon daw emergency. At umuwi nga agad si Helen sa kanila. Nang tinanong ni Helen si Ryan kung ano ang nangyari, paglingon niya ay bumungad sa kanya si Rod. Nagulat si Helen.